Marami ang nagsasabi na kapag minahal mo ng totoo ang isang tao, umasa kang hindi ka sasaktan ng taong pinili ng puso mo. Kaya dapat, kung magmamahal man tayo, sana yung totoo. Kasi mahirap magtiwala sa panahon ngayon. Mahirap humanap ng taong tunay na magiging masaya ka. Kaya kapag dumating na siya, piliin mo na ang maging masaya at mahalin siya ng tapat, ng higit pa sa lahat. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Di ko alam kung saan napulot ni Taki yung tuta na yun. Nakakatakot eh. Buti walang kuto. Nanlagas na din kasi lahat ng balahibo kaya wala nang gagapangan ng mga kuto. At ayun sila sa likod ng bahay. Hindi ko alam kung anong pinag-uusapan nila pero masasabi kong masaya sila. Pero sana huwag mangyari ang mga bagay na nasa isipan ko. Mga bagay na pwedeng mangyari sa hinaharap. Mga bagay na pwedeng makasakit sa kapatid ko. Kitang-kita kasi sa mukha ni Cairo na masayang masaya siya sa mga nangyayari. Ikaw ba naman ang makasama mo ang crush mo? Kahit di niya sabihin, alam kong si Taki ang crush niya. Patayin sila. Nilalaro yung magalis na tuta. Hindi ko alam na mahilig sa hayop si Cairo. Kaya siguro crush niya si Taki. Wild animal yan si Taki. At si Papa naman, ito, nasa sala. Nanonood ng palabas. Ako naman, naghahanda ng tanghalian. Nakakagutom na talaga. Galing pa kami sa malayo. Nagbisita ng lupa. Kaya, ngayon pa lang talaga ako naghahanda ng pagkain. At si Cairo kanina, tulog lang palagi. Ewan ko ba sa kapatid ko? At parang di siya interesado sa trabaho namin ni Papa. Ano kaya ang gusto ng kapatid ko? Hindi ko ba din kasi talaga na itatanong kung anong kurso ang kukunin niya. Pero kahit anong gusto niya, okay lang sa akin. Ang mahalaga, masaya siya sa pipiliin niya. Anak, matagal pa ba yan? Wika ni Papa na lumapit dito sa kusina at naupo sa may lamesa. Malapit na tong maluto, Papa. Gutom ka na siguro. Anak, kanina pa. Dapat pala, bumili na lang tayo ng lutong ulam. Oo nga po. Pero Papa, matanong ko lang, paano kapag biglang bumalik si Mama? Anong gagawin mo? Anak, bakit ka ba nagtatanong ng ganyan? Pero sige, sasagutin kita. Hindi siya makakatungtong dito sa bakuran ng pamamahay ko. At kapag sinubukan niya, kakasuhan ko siya. Papa naman, galit na galit. Anak, ikaw ba naman ang iwan sa gitna ng kumunoy na halos wala ng pag-asa? Tapos babalik siya bigla nung maayos na ang buhay natin. Hindi ako papayag. Mag-aasawa na lang ako ng iba.
Papa, kalmahan mo lang. Galit na galit ka naman kaagad eh. Pero alam mo Papa, mahal ka pa naman ni Mama. Galit ka lang, kaya mo nasasabi yan. Pero kapag nakita mo na si Mama, baka mawala bigla ang galit mo. Nak, ano ka ba? Di na mawawala yung galit na nararamdaman ko. Masaya na ako na andito kayo ni Cairo. Wala na akong mahihiling pa. Okay, sige. Sabi mo yan ha, Papa. Baka mamaya biglang dumating si Mama. Anak, kung babalik ang mama mo, baka ipapulis ko yan. Subukan niya lang. Baka hindi niya magustuhan ang mga pwede kong gawin. Papa, may sasabihin din pala ako. Ano naman ang sasabihin mo, anak? Papa, mag-aasawa na ako pero gusto ko na kompleto ang pamilya natin. Anak, maging matandang binata ka na lang. Di ako natutuwa dyan sa pag-aasawa mo. Papa, yun lang talaga ang gusto ko. Bahala ka. Uuwi si Mama dito. Malapit na. Anak, Elias, alam mo, sinasabi ko talaga sa'yo, huwag mong gagawin yan. Baka malintikan sa akin yung mama mo. Basta, Papa, uuwi si Mama. Malapit na. Ewan ko sa'yo, Elias. Nakakabwisit ka. Bigati, Papa. Tapos, bigla na lang may kumatok sa may pintuan. Agad naman na binuksan ni Papa ang pinto. Di ko alam kung sino ang tao sa labas. At eto, paglapit muli ni Papa sa tabi ko, may sinabi siya sa akin. Anak, may naghahanap sa'yo, babae. Sino yun? Umayos ka. Napakabata pa nun. Baka makulong ka. Wika ni Papa. Pati ako nagulat. Sino ba yun? Kaya ito, sinilip ko sa sala. At aba, yung kapatid pala ng tropa ko. Gagi. Bakit pa siya andito ng tanghaling tapat? Nang makita niya ako nakasilip, ngumiti siya sa akin. Ako naman, di ko pinapansin. Bakit ba andito siya? At aba, may mga dala pa yatang pagkain. May mga inilagay kasi si Papa na pagkain sa lamesa. Dala ata ng kapatid ng tropa ko. Ay, naku. Anak, nasa hustong gulang na ba yun? Napakabata naman. Papa, ayoko ng bata. Kay Taki o kay Cairo nyo na lang yan ipakilala. Anak, ano ka ba? Magjowa yung si Cairo at Taki. Hala, paano nyo nasabi, Papa? Issue din kayo eh. Di magjowa yun, magtropa lang. Anak, may magtropa bang humahalik sa labi? Nakita ko sila kanina. Tropa ba yun? Sasagot pa sana ako kay Papa. Kaya lang, lumapit dito yung kapatid ng tropa ko. Elias, tutulungan na kita. Magaling akong humawak ng sandok. Wika ng bisita namin. Diyos ko. Ibang sandok ang nasa isip ko. Maiwan ko na muna kayo, anak. Iha. Wika ni Papa at ayun. Iniwan niya talaga kami. Bakit andito ka? Alam ba to ng kuya mo? Oo, alam niya. Basta, ihatid mo daw ako pag uwi. Siya pa nga naghatid sa akin dito.
Napakamot na lang talaga ako sa ulo ko. Diyos ko talaga. Pero teka, may nag-chat. Hala, si mama. Nag-chat siya ng ganito. Dadating ako bukas. Huwag mong sasabihin sa papa mo. Napangiti na lang talaga ako. Kasi naman sa bukas, sa tagal ng panahon na pinipilit ko si mama na umuwi. Finally, uuwi na siya bukas. Bakit ang tamis ng mga ngiti ng baby ko? Wika nitong babaeng kasama ko. Napaka-chismosa din eh. Hoy, bata, umayos ka. Matanda na ako. Kaya umayos ka. Yun nga ang gusto ko, matanda. Wika ulit niya. Ako ngayon huwag mong pagtripan, Ining. Ihatid na kita pagkakain ng tanghalian. Elias naman eh. Napakasuplada mo kaya gustong gusto kita. Ganyan kasi yung gusto ko. Yung nahihirapan ako. Yung hard to get at nanlalaban. Grabe naman tong si Ining. Diyos ko. Pas talaga ako sa bata. Ayoko.